Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another video reaction video. On this time, I'll talk about Flip Top, Vicente Dios versus Atom Cygnus 2x2 2024. I-like muna natin yan guys. At huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe sa Flip Top Battles. Kasi ano na lang 100,000 na lang o 1,000 subscribers na lang yata. At magkakaroon na silang, 100,000 subscribers na lang yata guys. O 1,000 na lang ba? Sila, mag 8 million na sila guys. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. Ito nga pala ay requested ni, saan ba nag-request na ito? Saglit lang guys sabihin ko lang yung nagpapa-request. Ang nag-request pala nito is world famous personality. Sabi niya, Sir Plan, Vicente Dios versus Atom Cygnus. Yan. Tapos, tuloy natin guys, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share yung video natin, at ganun pa man, mag-comment na kayo mga saloobin ninyo, ganun pa man, nandito na tayo sa facts, meaning at message, nagre-react lang tayo rito, at kung may masabi na ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. At, bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. Music producer in California, I'm an audio engineer at the same time. I'm a hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm a applied psychologist. Doon sa description, doon yung personal na channel ko para makikita ninyo kung paano ako mag-rap o kumanta. At gawin natin ito guys para mabilis tayo kasi 55 minutes to guys isang oras. At medyo nagmamadali din ako dahil yung migraine ko sumasakit. So habang hindi pa siya ganun kalala, makapag-react pa tayo. Ganun pa man, let's get to it. Flip Top, Vicente Dios versus Atom Cygnus 2x2. Hey, hey, hey. Nandito na naman ako at nagbabalik para sa mga malulupit sa isasabek sa mga detalya na parang bomba. Excited kasi syempre first big stage namin to, tapos tour na agad. Kala mo makikipag-bugbugan talaga kami, ayun yung parang aura ng event. Nabalik sa akin yung nakaraan nung... Bakit bago yung kakampi ni Dios? Kalaban niya kakampi niya si ano, di ba? Ano ba yung nakakampi niya sa may PSP? Nanonood pa lang ako para siyang B-side vibe. More on aggressive kasi si Dios tsaka si Vicente, kilala sila sa pagiging lyrical. At syempre, pumipitik-pitik na rin sila ng jokes kasi nung last laban nila, di ba sila yung magkalaban. Ayun, si Cygnus, nakilala siya sa magaling niya tumugma Kumbaga, nag-follow siya. Tapos si Atoms, sa mga bars niya, ayun. Si Atoms. Nagtataka ako sa mga tao, masyadong binibigyan o nag-holo, nagmumultis guys. Record kayo magganyan. Huwag nyo nang i-highlight yung mga ganyang klase ng bagay. Once na battle MC kayo o lyricist kayo, record kayo at somewhat some point mag-holo rhyme kayo, mag-metaphorical kayo, mag-multisyllabic o mag-intern. Record kayo maganon. Malaya kasi yan Pwede nyo gawin kahit ano. Huwag nyo nang kailangan i-special effect pa kasi pag pumasok kayo sa poetry, record kayo, pag-aralan talaga yun guys. Try natin. Magaling sa cartridge. Tsaka si Cygnus, yun, parang ano siya, Invictus Kaya yung mga okay din sila, talagang gutom din maghanda. Ginawa kasi namin balanse. Mahilig kasi sila sa lyrical, so para sa akin, kung sa lyrical naman, kaya naman sumabay nung piece ko kasi magkaiba kami ng estilo ni Cygnus. So yung sa amin, mas maganda kasi parang pinagsama namin yung kani-kanyang style namin. Taga Naga City ako, tapos si Atong taga Albay, mga 4 hours pa yung biyahe namin. Biyahe niya para pumunta sa Naga para mag-ensayo kami, pero syempre walang ganun na excuses, lalo na kapag pangarap na pinag-uusapan. Ayun, pag-chat ni Boss Ari, di ko agad nabasa kasi busy ako May binabanatan pa ako sa lapag Tumawag lang to si Dios, tapos yun, sabi, may kalaban daw kami. Sabi ko, who the fuck is that? Tapos sinabi ni Boss, Atom Cygnus yun, puta, parang nabuhay yung kalamnam trip. Feeling ko, kaya namin silang, ilambingin Nananawagan ako para kay Vicente at kay Dios. Yun, kita-kits mamaya at good luck. Alam ko naman kasing talo kayo Galingan nyo kasi gagalingan din namin. Pangarap natin tong apat, alam ko yan, pero malas kayo
Kill. Yon, Atoms at Cygnus, good luck sa inyo. Alam ko sobrang galing nyo sa napili nyong estilo. Galingan at galingan nyo. Kami, naganda kami. Hindi kami ganun. Hindi kami yung mga sobrang gagaling. Pero asahan nyo, naganda kami kung ano yung kaya namin. Hindi kami nagpabaya. Tulad ng mga past battles namin, kung ano yung ginagawa namin, ganun pa rin. Ganyan talaga dapat. Yun talaga yung magandang words na pwede mong ibigay. Salot doon kay Diyos. Kasi pinaghandaan kayo na ginawa nila yung trabaho. Trinabaho kayo ng maayos. Kasi bayad yan eh. Tuloy natin. Compliments kayo sa Hagda, sa Motus. I-enjoy lang natin lahat. Tulad lagi nung sinasabi ni Boss Arik, i-enjoy lang natin lahat. Kita-kits soon. Salamat Flip Top. Peace here. Yes. Second Sight 13 na Tito Parente, Ayun Theater Makati. Pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito ngayon sa ating pit style. Shoutout sa buong Flip Top Battle League, lahat ng MCs na bubuo ng liga at syempre lahat ng MCs na bumiyahe para sa mga laban ngayong gabi. Flip Top magingay para sa parating natin laban. Flip Top official merch, lahat ng represent collab, Flip Top beer, check nyo yan. TMT Cash, Buenas, at lahat-lahat, Extreme Cash, Extreme Gaming, Primo Gaming, lahat ng tulong at suporta. At 2x2 square na laban ang parating. Sa kanan ko, representing Bicol, para sa inyo, magyayay tayo lahat para kay Cygnus at Atoms. Shoutout sa Bravic Builders, Oragon Cup PH, Wanoy, Chipo Tiendas, Chatbuster, Cloud Chicken, Street Hustler, as sa Drip Republic ni Kuya Leo. Shoutout din nga pala syempre lahat ng mga galing sa 1 minute sa buong taon na to at nung nakaraan pa. At sa kaliwa naman, Tondo, represent para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay Vicente John. Vicente, Barao Brand, All Blacks, Crown Manila, Ulap, shoutout sa Aliens. Shoutout sa Ulap, shoutout sa Killions. Nanalo ng Coitos, Bicol Boys, pili na mauna. Tondo Boys, pakinggan natin, unang banat, 2x2 2024, Vicente Diyos. Grabe na talaga panahon ngayon. Mga datihan, naghahasik pa. Mula kay Pixie, Sinyo, Shernan at Emzite, mga nagtanim at magtatanim pa. Tapos may 2x2 ulit. Talagang nakakabigla. Ultimo sila Soulja Boy at Chris Brown, tangina nagbabalik na! Ito na ba yung mga taga-Bicol, boss? Mga mukhang banong haragan. Kung hindi maanghang dura, ang iyayabang na itong mga to, bulkang mayon na naman. Bakit kayo ba nagpatubo nun, ha? Kayo nagpatubo? Pero kung tingin nyo matatakot kami sa bulkan nyo, Mga ulol! mga sorry downgrade! Hindi kami natatakot sa bulkang mayon, mas delikado Smoky Mountain! Okay. Kasi sa Bicol daw, maanghang ang mga pagkain na talagang pipiyok ka. Kasumalas nyo, kaharap nyo, may bitukang halang na sa kada pista may alay na itinutumba. Ito hindi na sumpa. Mga pinagsusumpa. Ordinaryong araw, masaya pag pumapas lang Tondo ay City of God. Flip Top Game! Pangina mo, saksakin kita ta dyan eh. Ito na pala si Atom, siya nga. Yung kung umasta, akala mo upgraded rhymes. Eh sa sobrang liit, kahit maghubad, hindi makita ng aking naked eye. Kasi tumutumba raw siya ng gym. Tapos paningin magle-left and right. Kung ito Gene Killer, ako Gene Pachi. Patay ito sa Tekken 5. Labas ng barel. Time to say goodbye. Ito ay boys in a hood laban sa feeling ghetto child. Ang pagitan, Mga 8 mile, dapat mag-reconcile. Alam nyo masasintado tong sniper, lalo't nakapag second sight. Okay. Maganda yung chemistry ni Joss at saka Vicente. Mas gusto ko tong yung tag team nila kaysa yung sino ba yung kakampi ni Joss nung sa PSP? Kasi si Vicente, feel ko meron siyang antics ng Tondo eh. Kasi dyan galing sila Smaglas Pistolero. Nakita ko yung antics niya na parang malas Smaglas din. Yun niya kasi mga tao kasi nakatira ako sa malapit sa hospital ng Tondo. So, yeah. Yung hospital ng Tondo kasi sa amin guys, medyo dun eh, hindi maganda yung reputasyon dun. Pag nagkasakit ka dun, papatay ka na dun. Kaysa mahal pa gagastusin sa'yo, diba? Tuloy natin. kasi sa totoo lang,
Di na ako nahirapan maghanap ng header sa mga gago na to kasi amoy ko kulo niyan. Kung ito ay deathmatch, ikaw yung big head na gustong gusto ko uluhan. Hoy, delusyonadong fanor, piling edukado ka, hoy, ito nakareka sa bumbunan. Kasi pag pinagpapawisan ka, bago umabot sa mata, kinangin na tuyo na. Hoy, Ukluban! Anong pangalan mo, Atoms? Short for Atomica? Ulul bugok ka! Hindi obra sa'yo yung pangalang Atoms, Atomica. Bagay pala, amoy putok ka! Tingin lang to, pagpapanoorin nyo si Cygnus, halos sa bag nakagapos. Yung bag sa harap nakagapos, walang kurapan hanggang matapos habang nakahawak sa bagalos. Akala ko nag-iingat lang. Hanggang umaga makaraos. Maya-maya round 3 ni Cygnus, ngumunguya na siya ng piatos. Pero alam mo ba anong rap nila ni Cygnus? Ano? Biyahilo! Nya! Biyahilo! Ito! Pakiyo! Biyahilo ang puta! Yung ina mo, nakasakay ka lang ng bus, nakaisip ka agad ng group name? Gago ang expired! Buti di pa kayo nakakapag-aeroplano, baka nagtayo ka ng jet lag! Tingnan mo ha, ayusin mo ha. Tapos ito pa may flex ng achievement sa mga kasabayan. Uy, tingin nyo ba sa career niya na sa racetrack? Hindi porket malapad noon ni Cygnus, Atoms, meron na kayong head start. Ikaw hindi para sa'yo ang battle rap. Hindi porket matagal mong hinintay to. Kung di mo pa binigyan ng pilin at si boss, di ka pa mapipili niya ni boss, inimay ko. Alam mo lang ang tigyawatin yung tao, mali pa binigay mo? Boss, nadadaan ka na ba sa suhol? Sana hindi. Mauutas ka pa nga ako. Huwag kang tanggap ng mga binibigay, lalo kung manibos. Mabubutasan ka lalo! Pero kidding aside, kung taga-Tondo kayo, tingin nyo, TIU stage, matatapakan ninyo? Sa Cavite, may Casper at Supremo, tingin mo may chance kang gawin to? Sa Batangas, Sa Rizal, mas aangat galing nyo! hindi nyo nire-representa yung Bicol, Bicol nagdadala sa inyo! Kasi ikaw, poki ng ina mo, tignan mo paano ka dadali ng mga linya mo. Mistulang tanga banggain ang bangin at ang Panginoon na makata! Poki ng ina mo, banggain ang bangin? Meron ba nun, ayop ka? Tado ka! Eto, bis. Mga wordplay mo, palubog, masyado na ang common noy! Kumunoy! Si Vicente, nakikita ko si Smagla sa kanya eh. Sayang din yun yung mga antics na ganyan tapos di rin mananalo, di ba? Kung sakali. Na wala pa akong makitang punchline na talagang tatatak eh. Pero gumanda yung sulat ni Diyos ha. Maganda yung sulat ni Diyos. Pakiramdam ko sulat ni Diyos yung pine-perform nila. Ito, banggain ang bangin! Ang bubo! Kasi narinig ko yung ano niya eh. Narinig ko na si Diyos maggawa ng schema. Bubo, Diyos ko! Rick, pag ito nag-champion, guguhong mundo! Pero bilang Diyos, hindi yan pwede, hindi yan natural disaster. Paulanan hanggang mag-landslide, ganun ang perfect storm ni natin. Na-breakdown ko na tong atoms, kaya nga na-dismantle. Saktong bis kaharap nyo at itong island is shattered! Oo, naglaban kami, oo. Kasi nakitaan kami ng dunong. Ito kaya to kinampi sa'yo, kasi hirap kang makasulong. Wala nga kayong 1v1 na battles eh. Wala nang marami pang pagulong. Ikaw 4 na beses na kitang tinalo kaya binigyan ka ng katulong! Wow! Kaya rounds nyo na, i-recycle nyo na yung mga angles namin sa isa't isa kahit alam nyong very wrong pare. Bigyan nyo kami ng rason para masabing kayo'y married to the game. Asarin nyo na yung pangako. Balat kong malangis. Huwag nyo gawing petics tong gabi. Dahil kung maging effective man yan yung sa amin, credits nyo kami. Time! Pogi na kailan nyo. Thank you. Maganda yung ending ni Vicente tsaka na Diyos ha. May improvement si Diyos at first time ko mapanood si Vicente. Hopefully mapanood ko si Vicente ng ng laban niya. May potential si Vicente. Kailangan lang talaga limitahan na yung pag-moves kasi parang nagko-compensate tayo sa mga punchline natin. Kailangan mas ma-define natin yung punchline natin. Kasi para mas maano, 'di ba? Kasi na-distract ako sa mga movements eh. Instead na makapag-focus ako sa salita lang talaga. Ganun pa man. Tignan natin yung gagawin ni Atoms at saka ni Cygnus. Patay! Malakas daw sila Casper at Supremo! Ang ina nito, nagbabanggit ka ng mga tinalo ko! Wow! Tangina! Ang lalakas sumigaw na mga buraot pa! Real talk, Diyos! May kulangot ka! Real talk, tingnan nyo! Kahit sa video, tingnan nyo pag-upload. Tangayan ko. Game!
Siya si Justin Oquendo. Tsaka Vince Sila'y Pangaliman. tag team na weirdo. Tapos mga speed karaniwan. Ito incoming na lesbo. Na nag-stick sa barilan. Kaso mala classic na ento. Kaya nga panis siya machine gun. Kahit lahi ng negro. At isang hindi na inita. Mga classic na M to. Kaya panis tong machine gun. Automatic yun, Eminem. Classic na M. Classic na pagtutok. Machine gun versus Eminem versus machine gun. Putang ina yan. Intro pa lang na baril na agad si Jose Vicente. Putang ina. Nagsulat ng maayos si Atom at Signos. Ang ganda ng nila, reference nila dun, no? Tingnan niyo guys. Kasi wala nang game! Wow! Siya si Justin Oquendo. Tsaka Vince Pangaliman. Sila'y tag team na weirdo. Tapos mga speed karaniwan. Ito incoming na lesbo. Na nag-stick sa barilan. Kaso mala classic na ento. Kaya nga panis siya machine gun. Kahit lahi ng negro. Wow, putang ina, mga classic na M to. Kaya panis, puto lang nakakuha. Tang ina yan. Shit. Sayang, putang ina yan, mga classic na M to. Panis siya, Machine Gun Kelly, Eminem. Putang classic na M pagtutok. Machine gun. Wow. Tang ina yan. At isang hindi na initan. Para lahi ng negro. Vince Pangaliman. Sila'y tag team na weirdo. Sayang. Tapos mga speed karaniwan. Ito incoming na lesbo. Na nag-stick sa barilan. Kaso mala classic na ento. Kaya nga panis siya machine gun. Kahit lahi ng negro. At isang hindi na initan. Parang biorate lang ng peso. Kasi sobrang weak sa balitan. Iba yung classic sa retro. Kami yung urig pandainan. Pag-usapang talento sa aming rap skills may iiwan. Putang inang intro yan. Nabura na agad si Jos at Vicente sa round 1. Putang ina. Di ako makapaniwala. Yeah, kasi napanood ko na si Jos mag-perform si Vicente bago lang sa mata ko. So, sa akin, meron na akong pagkakakilanlan kay Jos. Alam ko may galing talaga si Jos, may potential siya eh. Isipin mo, meron na akong feeling, mas pabor ako kay Jos kasi napanood ko na siya eh. Pamilyar na ako sa mga antics niya, sa galaw niya, kung paano siya mag-perform. Tapos makita ko, masisira lang sila sa bago na mapapanood ko. Ang hirap ng ganun, guys. Nakakasama ng loob. Ay, ito sumasama loob ko eh. Kasi diba, napanood mo na si Jos, alam mo may potential, may skills, tapos yung itong nobody, si Atom sa si Signos, bigla lang masisira si tangina. Nadidisappoint ako lalo, putang ina. Ay, nako. The world is too big, guys. Masyadong malawak at napakalaki ng mundo. There's always somebody. Tangina yan. There's always somebody. Tangina. Ano pag-usapang talento sa aming rap skills may iiwan. Huwag si Vicente at saka Diyos. Baka si Lingkuente. Tsaka Bastos. Ito maputi. Ito nalapnos. Ito palugi. Ito kasangdos. Isang peki lamang na boss. At ikay replika lang ng Diyos. Sa amin di pwede makatagos. Magkos, Vicente magtatapos. Wow! Boss! Bossing! Tagalin mo nga, baka sabog ka. Oo, di ba? Di ba ginagaya mo si Joel kaso di mo kuha kasi yung kulay niya maputichong? Upal. At tandaan mong Bicolano tong kaharap mo at kami mga urago ng tunay na malupiton. Ay anak man. Who's there man? Tundo! Tundo! Tundong-tundo ko pa nung panahon ng tagtuyo. Gago, kung ginagayan niya, alam mo ba mga taga-tundo yan? Pakialam ko kung mga taga-tundo yan. Huwag nyo nga kaming ginagago. Baka nakakalimutan nyo ang tundugang. Kontrolado lang ng probinsyano. Kaya ano? Bars, putang ina na. Usukan tayo dun. Ay, naka. Sabi nila pag ang lugar daw
kilala na magulo. Ito may kasabihan, pag ang lugar kilala daw na magulo, ibig sabihin hindi talaga siya magulo. Kasi parang hinahype lang nila yung lugar nila para matakot sa ibang tao. Kasi nung panahon namin, ito 1990s, 80s talaga. Sa Manila, pinakamagulo kung saan kami talaga. Sa Nuwan at saka Paranaque talaga magulo, guys. Tondo kasi, kaya lang mukhang magulo dyan kasi merong Kristiyano at Muslim eh. Pero palayan lang yun kasi dati, guys. Wala naman talagang tao dun sa Tondo masyado. Pero sa San Juan talagang dami talagang gangster naglipahan. Kasi kung saan kami nakatira, gated yun eh. Para siyang squatters area siya. Hindi naman siya parang squatter, pero parang middle class area siya na magugulo lang talaga. Pero gated community. Tapos hindi makakapasok dun mga taxi o nagmamotorsiklo kasi natatakot sila eh. Kasi lugar na yun talaga parang pugad. May mga kilalang mga gang at saka mga sindikato na sa amin talaga naglalagay. At hindi naman talaga yun talaga biro talaga. At noong mga panahon namin talaga pagdating sa issue, kung hindi sa Nuwan at lagi kong naririnig, never ko masyado napakinggan yung Tondo. May mga issue, may mga palabas yung Tondo, pero Paranaque talaga, guys, marami rin talagang magugulo din talaga doon. Kasi pag nasa lugar ka ng isang lugar na talagang kilala, alam nila yung naririnig mo yung mga susunod na pinupuntahan nila eh. So bata pa lang talaga ako, naririnig ko na yung mga ganung mga bagay. Although syempre may mga kilala kasing individual lang naman talaga sa Tondo talaga na talagang sa tingin ko nagdala ng pangalan ng Tondo. Kaya big props pa rin sa Tondo. Pero pagdating sa mga sindikato at mga San Juan at saka Paranaque din talaga. Magugulo din talaga. Sa tingin ko, one of the natumatak sa pag-iisip ko bilang bata pa. Yan. Tuloy. Kasi nung bata pa ako, guys, I'll be honest, nakakita kami magkakapatid at magkakababata, nakakita na kami ng mga patay talaga sa mismong tunnel namin kung saan talaga kami nakatira. Mga sinasalvage dun kasi tinatapon eh. So nakikita namin umaga pa lang. Meron na agad nagsusumbong, nakikita na namin kagad yun. Bata pa lang kami, nakikita na namin. Meron na kaming idea sa anong nangyayari sa lipunan. Which is, that's why sanay na yung mga mata namin sa ganyan eh. Nung una ko makakita ng mga ganun, guys, di ako nakatulog eh. Tapos parang nasusuka ako. Pero nung lumauna na yun, palagi ako nang nakikita sa loob ng isang taon, makita ka ng 4, 7. Parang nasanay ka na rin talaga eh. Diba? Kahit matutulog ka na lang, may barila, naghahabulan sa iskinita namin. Nagsusumpa ka, magigising mo, mayroong tama ng baril sa namin, sa pinto namin. Nasanay na rin kami talaga. Parang pagdating sa ganun, basta wag ka na lang talaga makailam talaga. Yun lang talaga. Huwag ka makikailam. Yun. So, ganun. Tapos, syempre, ang kinaibahan ng siguro sa lugar namin, magkakamag-anak din talaga eh. Parang probinsya yung datingan eh. Kasi sa lugar namin sa Corazon, which is may mga kilala, pag kayo na mag-research guys, sa Corazon, may kanya-kanya kaming talagang territory. Waray dito, tapos may mga taga Rawis, may mga taga Bicol, tapos may mga mga Cebuano. Yun yung tawagan namin eh. O pumunta ka dun sa Cebuano, bumili ka ng ganito. Pumunta ka dun sa mga Bicolano doon. O pumunta ka dun sa mga Waray. May ganun kami, may taga Rawis, may taga Baba. Ganun yung tawagan dun sa lugar namin. Hindi yung tinatawag na street, walang street doon. Kung ano yung mga nandoon nakatira, o punta ka dun sa mga taga-Muslim, doon yung tawag namin talaga. O taga-baba lang sila eh. O mga doon ka sa Ilocos, pumunta sa Ilocano, mga Ilocano. Ganon yung tawagan sa lugar namin. Walang tawagan ng streets talaga. O sa kayo sa sister, walang ganon eh. Talagang kung ano yung mga nakatira doon, yun yung tawag mo. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero ganon talaga sa amin guys eh. So tuloy natin guys, sorry ah. Ang ganda ng pinakita dito sorry na, napakwento na naman ako. Ang ganda ng kwento ang ganda ng ginawa ni Atom at saka ni Cygnus. Kasi minsan, I'll be honest guys, ito malayo lang tayo. Medyo nakakainis din yung ganun talaga kasi kung sino pa yung mga taga-probinsya, tapos pumupunta sila ng Manila. Kasi wala sila, inosente sila, wala silang muwang. Tapos parang ang tingin nila dahil sa probinsya walang masyadong batas, na akala nila magagawa nila yung mga bagay at yung mga bagay sa Manila na parang wala lang.
Kasi hindi naman sila talaga nakaano ng batas eh. Parang sa probinsya, bihira lang talaga yung mga batas-batas na ganyan. So parang akala nila okay lang manggulo, maano, kaya hindi katulad sa Manila, 'di ba? Alam natin yung batas, alam natin yung mga ins and out. Kaya medyo limitado yung pagkakakilos natin. Pero yung mga taga-probinsya na biglang sumampa sa Manila, parang wala silang pakundangan din minsan. Kasi ignorante sila sa bagay-bagay, lalo na sa batas panglipunan. Which is yun yung advantage nila. Kaya ginagawa nila yung mga maduduming bagay o mga negatibong bagay na hindi nila alam na may malaking kaparusahan din pala para sa kanila. Tuloy natin. Kaya ano, gera na! Gera na! Tangina mo, Vicente! Sumuko ka na! Napapalibutan ka na ng mga ngipin! Tangina mo, bakit ngipin? Hindi mo ba alam kinakagat na yung grills niya, yung business niya, dinudumog? Grills ang putya. Eh bakit mukhang ikaw ata yung nasusunog? Umuusok pa yung ilong nitong rapper knowledge, puro suntukan. Mas now I'm going to smoke this beast, parang nag-harvest lang ng pulupok-yutan. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa nakisabi sa... Magandang ginamit, Vicente, pulupok yutan. Harvest this beast. Pero hindi lang ganun kalakas na punchline kasi yung ano niya, yung reference niya tungkol sa bubuyog. Na-appreciate ko pa rin, kaso kailangan lang dapat binaliktad niya. Dapat, I'm gonna harvest this honey. Kasi itong Vicente, bis lang sa pulupok. Parang gano'n. Kasi parang mas ma-define yung pangalan. Ang nangyari kasi, dinefine niya yung pangalan, tapos pulupok yutan yung naging punchline. So parang na-outshine yung pangalan niya ng salitang pulupok yutan. Okay lang niya, maayos pa yun yata ni Atoms. Tuloy natin. Ang pulupok yutan! Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa nakisabi sa pagsikat to, parang chain lang ni Vicente na lagi niyang pinapangalandakan kasi kumikinang ka nga. Pero nakasabit lang pangalan. At nalasing! Si Diyos! Tapos di ba tinanong ka ni Vicente? Di ba? Kung flip top o PSP sakaling magkasabay yung laban. Ano sabi niya? Sabi nito ni Kupalo, syempre mas pipiliin ko yung PSP kasi dun mas malaki ang bigayan. Nangingilag na yung mukha. Taribat na oh. Dahil na-angle yan. At ikaw anong karapatan mong ikumpara yung PSP kung alam mo flip top number 1? Kasi di ba magkalaban pa lang to nakaraan? Talagang todo magsiraan. Tapos ngayon bati-bati na. Okay din yung angle yung pero masyado ng gas-gas yun, guys, kasi yung PSP at saka flip to. Hindi ko alam at yung pinag-aaway yun eh. Parehas lang, alam nyo, bilang isang artist, required kayo humanap ng battle ninyo kung yan lang talaga yung trabaho ninyo. Especially sa mga tao na hindi mo siya, I'll be honest, ang laking porsyento. Hinahanap ko yung statistics, nag-research ako nung nakaraang araw, ilang porsyento ba ng mga Pilipino na graduate? Hindi karamihan sa inyo, hindi eh. Kung hindi man kayo makagraduate, kahit mga 3 years in college o 4 years in college, kahit hindi kayo makagraduate, okay lang. Basta may pinag-aralan kayo kasi nakalagay pa rin yung sa resume, di ba? Na nakapag-graduate, nakapag-college kayo talaga. Undergrad lang. Ayun lang naman yun, walang problema dun guys eh. Pero kasi maganda pag nakakapag-college yun talaga kayo. Kasi sa elementary, tinuturuan kayo dun kung paano makisama sa mga tao. Diba? Tapos, sa high school, tinuturuan kayo doon mag-take ng information, makipagkaibigan, at the same time, mapunta kayo sa mga grupo na dapat na para sa inyo. Diba? Sa college, ang tinuturo sa inyo ng maging individual. Tinuturo na mag-focus kayo sa sarili ninyo, mag-focus kayo sa karera ninyo, at mag-focus kayo maging responsable para sa sarili ninyo. Ganun yun, guys eh. Pero hindi nakikita yun, guys. Yung mga subject doon, mga ano lang yan talaga eh, bonus lang talaga. Pero pag sinuri ninyong mabuti doon, talaga makikita ninyo na lahat yun training para sa totoong mundo. Tuloy natin. Nagsumbata, nagpanataan, tapos ngayong kakampi ka dyan, doon palang maling-mali na. Kasi niregaluhan daw ni Diyos mama niya ng rep. Tanginan to, masyadong bitter. Ano naman kung niregaluhan niya mama niya ng rep, palibasa ikay panay asa lang sa freezer. Pues magbabayad kayo ngayon kasi sa pagnanakaw ng linya, itong dalawa talaga yung promotor. Kaya pala electrifying kada tira kasi kapag nagnakaw to ng linya, kasama yung kontador. Putang ina mo! Oil God! Oil God! Punasan mo na yung pawis mo kasi overpowered daw yung Diyos at Vicente.
Yan ang sabi ng lahat sa comment. Pwes ngayong tour na, baliwala ang inyong power, lalo pat natapat sa current. Ngayong nabisto na tong Diyos, pagkatapos namin paratangan, ngayong landas natin ay nag-cruise. Asuin mo na ulit lahat ng kasalanan. Time! Round 1! Amen! Amen! Wow, nakuha ni Atoms at Signos yung round 1. I feel bad. Masama yung loob ko kasi I'm rooting for Jos and Vicente. Kasi si Jos, medyo may pabor na ako dyan dahil napanood ko na siya eh. Pero ayoko naman mag-bias guys eh. Kasi nakita nyo ko guys, pag gusto ko yung artist na manalo, tapos matatalo, hindi ko naman pwedeng ibigay doon. Sabi ng yung mga tao talaga na matagal nanonood sa akin, makikita ninyo na hindi ako bias guys. So yan, nakaka-disappoint kasi, you know, napanood. Kayo guys, pag nakita nyo na yung isang individual na parang, may familiarity ka na kay Diyos eh. So parang nandun na kagad yung ano ninyo, yung attention ninyo. Pero nung pinakita ng Atom Signos yung skills nila, nabura yun eh. Guys, eh. So kahit meron tayong pabor doon kay Diyos sa grupo niya, kay Vicente at Diyos. Pag talo talaga sila talo, wala tayong magagawa guys. Kahit ano pang pagpupumilit ko dito, hanapan pa ng butas, wala. Na-outshine sila ni Atoms at ni Signos sa first round. At yun yung masakit. Kasi, hindi ko alam paano nangyari yan guys. Putang ina yun. Naangguluhan sila guys nung Bisaya at saka nung machine gun. Putang ina yan, machine gun. Ay, sakit nun. Tuloy natin. Hoy! Ina ko muna! Hoy, poki ng ina mo ha! Anong sabi ng kontrolado niyo yung probinsyano? Tanga ka ba, Kap? Baka nakakalimutan mo lahat ng action sa tundo ginaganap! Kinangina mo ka, tapos inaasar nyo pa ako. Gago, hindi kita matuturing na banta. Inaasar mo yung marigit sa dilim. Ikaw nga, puro ka flow sa battle eh. Wala ka namang kanta. Puki na search ko to, Signos. Lumabas, puro science ang puta. Ito naman, search ko, Atoms. Baboy lampas lupa. Puki na mo. Ano sabi niya kanina? Ano? Ha? Ha? Ang pangit mo. Dahil ako Ito game! Alam nyo ba, pinakatumatak na best performance ni Brad? Ano? Sinabihan niya si 7K na nangre-rape ng menor de anak. Ha? Menor de edad. Dalawa yun kasi. Dalawa yun eh. Oo, anak yun ng menor de edad. Tangina mo, ang papakilam mo. Talaga? May pruweba ka? Ipaskil mo! Kung ano-ano na nababars mo, kakabantay mo sa pamangkin mo. Bakit? Tingin nyo ba ginagawa pa rin joke yung rape dito sa Maynila? Ang sarap mong batukan. Siguro ganyan yung kultura nyo sa Bicol, yung rape ginagawang laro lang. O baka gawain mo yun, ulul, na hindi mo ka... Ang gandang putang inang angle ni Vicente, hindi lang nabigyan ng justice. Oh my gosh. Putang ina yan. Kasi guys, ganyan sa probinsya guys talaga eh. I'm sorry sa mga taga-probinsya. Maramihan ng mga probinsyano guys, ganyan. Na talaga parang wala silang respeto sa mga kababaihan na parang binibidyohan pa nila yung mga kababae sa probinsya, tapos pinagsasamantalaan sila ng mga kamag-anak nila, mga pinsan nila o mga ibang mga lalaki doon, pinapainom nila. May ganyang yung mga probinsyano guys eh, talagang walang habag kung kaya lagi napapag-anuhan yung mga probinsyano na parang hindi nakapag-aral, masyadong hindi violente pero parang wala silang moralidad, hindi perfect, hindi naman perfecto pero parang hindi pa konkreto yung moralidad nila para alamin kung ano yung tama at mali. Kasi parang nasa jungle pa rin kayo, kung mamuhay kayo parang jungle. I'm sorry pero guys, ganyan nung umuwi ako ng probinsya namin, laging ganyan yung issue. Especially din sa amin talaga. Pupunta ako ng palengke, may nagsasaksakan, parang okay lang. Parang hindi pwedeng ganun talaga guys. Kailangan natin talaga alamin yung tama at mali. At yung para makuha yun, laging yung isipin. Pumunta muna kayo, kung wala kayong paaralan, pumunta kayo ng mga relihiyosong lugar. Mga Christian, matuto kayo magbasa ng Biblia. Kasi akala ninyo, 10 lang utos ng Diyos para sa Israel yun eh. Hindi naman kayo mga Israelita eh.
Sa New Testament, ang daming utos. Kahit nga mag-isip ng masama sa isang tao, bawal eh. Tingnan niyo, magbasa kayo ng New Testament. Ang daming utos doon. Hindi ko lang alam kung hindi kayo maano doon. Ang daming utos doon. Si Kristo, ang daming inutos. Akala nyo 10 lang utos. Hindi naman yun para sa atin. Para sa Israel yun. Hindi yun para sa atin. Old Testament yun eh. Sa New Testament, yung 10 utos na yun, nag-multiply. Ang dami nun. Yung pagpatay, common na yun na wag mo gagawin. Pero ang dami pa talaga. Ang daming utos, guys. Ang daming utos. Kahit nga paano yumaman, nasa Biblia. Nakasulat doon pa paano yumaman. Diba? Paano sumikat, nasa Biblia din. Hahanapin nyo lang eh. Diba? Paano makakuha ng mamahalin sa buhay, nasa Biblia din. Hahanapin nyo lang. Lahat ng impormasyon para mabuhay kayo sa mundong ito, nasa Biblia, hahanapin nyo lang. Kung tingin nyo, nagsasabi ako ng mali, i-search ninyo. O sige, ano gusto mo? Paano yumaman? Search mo. Bible verse, how to get rich. Hanapin mo lang. Bible verse, how to get relationship. Bible verse, paano asikasuhin yung magulang mo. Bible verse tungkol, kahit ano pa yan nais mo, nasa Biblia, nandoon yung pinaka-guidelines. Diba? Tapos yung mga guidelines na yon, hindi mo yun masusuri ng maayos. Kaya nandito yung ibang mga pilosopo, katulad ko mga psychotherapists, kami yung naghihimay ng mga bagay na yun eh, para alamin kung ano yung dapat at yung tamang proseso. Kasi minsan sa sobrang lalim na hindi mo magets. At minsan yung mga bagay na napakasimple ng mga sinasabi sa Biblia, pero meron palang malalim na kahulugan. Ganun yun ka-critical yung information na nandun, i-check nyo lang. Tuloy natin. Kayang ibura. O baka ikaw... Sorry guys wala akong beef sa mga probinsyano kasi dyan din naman kami galing guys eh. Mga waray din kami. So meron talagang mga issue na ganyan guys. So, ganoon talaga guys. Sorry natin. Talaga yung batang ginahasa, ba't tatanggi mo pa? Oo, nag-a-accuse tong taga-naga. Si 7K daw nang gahasa. Bawal na nga mag-joke sa rape. Puta, pinatama pa sa bata. Bilang gante. Ako bahala. Sanangape. Ako ang karma. Pagka sa bungo. Mas malala pa. Pugot ulo. Nakarahap. Ikaw po, kiningin mo mukha kang suki sa mga piting ha. Magandang angle na ginawa ni Vicente. Putang ina yan. Combination pa ni Diyos at magandang angle yun, putang ina. Very definitive yun, puta. Solid yun. Putang ina mo. Siya daw master sa pag-holo. Oh, ba't parang sa paglululo ka nahilig? Unang kita namin, binido niya kagad yung galing niya daw sa sining. Malaman lamang ko, gamit mo sa pagtatato, burak, tsaka mantikang ginamit sa pagsisisig. Ito bunga ng pangarap mo, pues uutasin to. Yung pinapangarap mo makalaban ako ngayong tutuparin ko. Kasi di ba sabi mo kay 7K, kikilabutan lang ako kapag bis nakalaban ko. Ayos oh. One kulaway ako sa inyo, tapos kino-call out mo pala ako. Makikipagbrasohan ka na lang sa akin pa? Nabuwang ka ba? Bago mo panahin yung kamalian ng iba at hilamusan ka na, pues arm ko sa yung leeg. Hanggang mabilaukan ka na, ngayong ramdam mo na yung bisig. Kilabutan ka na. O ano yan? Presunto ka na? Oo, diyan putang ina nyo, kahit dalawa kayo. Bisig kasi yung Vicente at saka Cygnus, diba? Ang gandang nameplay din yun kasi maganda, siguro sulat na yun ni Vicente. Ayos yun. Sa yung leeg, hanggang mabilaukan ka na. Bisig. Ngayong ramdam mo na yung bisig. Kilabutan ka na. O ano yan? Presunto ka na? Oo, putang ina nyo, kahit dalawa kayo. Kasi parang naka-choke, diba? Kasi pag naramdaman mo yung bisig, nakaganon yung kamay, yung bisig mismo sa leeg mo, kilabutan ka na. Pag naramdaman mo na yun. Tuloy natin. Magandang angulo yun mula kay Vicente. Putang ina. Ngayong ramdam mo na yung bisig. Kilabutan ka na. O ano yan? Presunto ka na? Oo, diyan putang ina nyo, kahit dalawa kayo. Pare, that's fine. Parang nagyaya kayo ng mano-mano, tapos kalaban niyo si Jack White. Baril pa rin, di ba? Speaking of baril, alam nyo ba nag-gunbars tong si Apports? Sa hanggang hango? Alam nyo ba tunay na pangalan neto, Rustam? Baklang Quiapo! Tangina mo, pating! Paepal ka ba? Ang kulit mo rin no? Gender reveal mo, 30 ka na? Pero hindi. Guys, gusto nyo bang malaman kung paano mag-gunbar si Rustam? Gusto nyo malaman? Sige, paano ba mag-gunbar si Rustam? Pag ako na Willy, magpapaulan ako ng jacket. Ha? Tingina mo? Yung jacketed bullet gets ko pa eh. Pero ano Willy ha? Sabihin mo tol, be bold. Di mo ata na search na ubusan ka ng data kung magtuturo sa'yo mag-reload. Nagka-gunbars ka?
Mabibigla kami? Sobra mong corny bay. Bala yung gusto. Do not disturb, you won't be notified. Atoms, just call it night. To kill you, I'm too eager. Kung akala mong ibon lang lumilipat, itong dadapo, di eagle. Pagkabaw, kalat dugo, tsak sa pulka, so let them call cut. Pagkabaw, napayuko, tila tapos na ang seremonyas. Kasi kayong dalawa, sa totoo lang, mga... Maganda yung ano ni Jos at saka Vicente pagdating sa Gunverse pa. May mga maliliit lang na detail na kailangan idagdag kasi overexpose yung mga bagay na ano na nagagamit na din Tuloy natin. Pagdating sa Gunverse, si Price Tag magaling mag-Gunverse. Tuloy natin. Ibon lang lumilipat, itong dadapo, di eagle. Pagkabaw, kalat dugo, tsak sa pulka, so let them call cut. Pagkabaw, napayuko, tila tapos na ang seremonyas. Kasi kayong dalawa, sa totoo lang, mga banot-batukan sa liga. Kung kayo Columbine pag pinagsama, kami Malakong at Godzilla. Di kasintado kung tumira, kahit taganaga to. Itong tinuturing yung senti mo, ang papatay sa inyo all 3 round pag nagpakara to. Ikaw alam mo ba? Sige dyan pare. Buhay mo pinakamasarap na ganap Buhay mo pinakamasarap na ganap dito, ba't isa lang ang rason, walang yak? Gagayahin mo lang yung buhay mo pinakamasarap na ganap buhay mo pinakamasarap na ganap dito. Yan pare. Buhay mo pinakamasarap na ganap buhay mo pinakamasarap na ganap dito, ba't isa lang ang rason, walang yaka? Gagayahin mo lang yung tugmaan, patay agad ka ng magkakabala. Tapos kung magyabang kala mo mayambag, magasta ka na agad na tala. Can figure himself kaya let ang invictus ang baka bakatelo ay madaya. Oo, umaas tayo na Patrick. Alam yan ang best friend niyang si SpongeBob. Nakakatawa lang na siya yung Patrick, pero sa square siya na starstruck. I mean, may bagoy Mr. Copy. Di mapanatag na yung adik. Hangin sa katawan, naging sa tiyan, lalo pagkabag na ang topic. Di ba nagyaya ka ng Muay Thai sa motos? Ngayong ka maghamon, gawin mong hili. Patutulugin kita gamit kamao. Tapos kamao ko rin gigising. Pagkasuntok, dugo sisirit. Tiyak dadalak sa iyong ngipin. Paulit-ulit lang yung lalabas na parang algorithm. Kung inakala nitong mga bago na kaya sakupin namin teritoryo, di na pala biro ang katapon na baragay yung din gamit namin holo. Pinagpalasin no mga ako talatay sa bugtin na mita sinolo. Tila parang binobotong gago kalaban mo, Diyos kakabis matikobo. Kung usapan na balahay daragang tanga ka, bakit ako pa napili mo lapa? Nang di mo ba naisip na pag ako ang tumitig, mas guilty mo ito sa lumang titig ng harapan. Tagal na kasala, gisugot sa laban. Kasi may gusto ako mapatuna. Yakdilan basta para sa mga nakasabahin, pangarap ng batang ako ngayon na makukulayan. Di ka banta sa paglakba ng mga paapa pa sa gusto ng tagumpay. Kahit ang dami nagsabi na di ko pa daw kaya at susubukan. Kung para sa batukin, sarap batukan. Nakaputa na buhay para pagutan. Alam mo maabulab ako maabuta. Kaya kapag sinabi nga lang hindi yan basta patanong, sa ignusan ay kasagutan. Ako naman! Pilipinong sining at literaturang ginaruan ng mga bara na parang hinuglipi kumasulat mga Iluni yan. Iluni ba yun? Iluni yan. Pukinang inaakala ko akin. Magaling ba't hindi kayang umamin? Ilabas mo ngayong tapang nyo sa amin nang maranasan yung bala hurain. Kasi kung ikaw lang ang marunong sa inyo, dito siya, no, dito lumanay ang bagsak na dinidiin mo. Di ko to estilo pero pag sinubok na maliitin ng aking dila pinapipitik ko. Pukinang inatingin yung bibilib to. Baka pela mo na music ang makikitil. Pag ako nagpalipel, nagasulindi ang video ko tipatibong buhay yung ititilid ko. Wow, meron silang pang-hype. Maayos yung ginawa ni Jos Vicente. Pinipilit nilang bawiin yung second round. Tira nyo ha, gawin nyo yung nag-round 3. Ako tol, partida puro gig pa ako. Habang ako may anak pa at nagtatrabaho. Kung talento ang pag-uusapan, pati sipag nakaraan na sa kabila, lumaban kay Romano. Kaya kung kala din nakapaghanda to, gagaw, wala ko sinubukan mga hamon. Kayo din nyo alam nyo na ganyan pala mo ni parigay sa inyo, mga tarantado. Kayong kargado ng pagkaasa yung dati na wala na tsansa sa mundo. Kaya malabo matalo tayo pati pato pangalan namin sa larong to. Vicente Diyos, nanggaling pa na punto. Ang babasag sa mga nagtudang kami ang papalit sa tuktok. Ngayon nakita niyong lahat. Iba pa rin ang may gunong at may tala. Inyong aral sa amin likas. Kaya kayo tinurog at minalas. At kung ba't natural ang pagbigkas. Yan ay di tinuro, tol dinanas. Yan nakaiba ka ng hinulma kay Invicto sa mga batang hinubog ni Smaglas. Wow, maganda yung yung tandem ni Jos at saka ni Vicente. Maganda yung tandem nila. May chemistry sila talaga. Kailangan sila na lang Kasi merong kakampi si Jos last time. Mas magaling talaga. Parang nag-aagawan sila ng presensya. Pero dito, meron talaga silang magandang kombinasyon talaga. Hindi sila nagsasapawan. Nag-aanuhan talaga sila. Very supportive sila sa isa't isa pagdating sa lyrical nila. So, maganda yun.
Maganda ng pinakita ni Diyos at saka ni Vicente. Walang masyadong malakas na punchline talaga, pero defining moment din yung ginawa nila sa ending nila. And at the same time, meron naman sila mga punchline na pasok, hindi lang siya yung sobrang sabog. You know? Tuloy natin, guys. Maganda yung pinakita ni Diyos at Vicente. Hindi ko alam paano makakabangon si Atom Signos sa second round nila. Putang ina. Mahirap din tapatan yun eh. Kailangan nila ng miracle sa second round kasi mukhang na-hype si Diyos at Vicente sa first round eh. Nila Atoms and Signos, parang sabi nila kailangan nating doblehin yung ano. Parang ganun yung ginawa ni Diyos at Vicente. Tuloy natin. Anong banat ba natin? Nag-flow pa, tsaka gun bars. Itong mga Bloods, panay sa akin to pag ako nang gigil. O sige, makikita yung Bloods nasa lapag once I pull up trigger. Tangina, kasi smugglers daw. Tangina, sobrang lupit nyo talaga. Smugglers kayo kasi kamukha mong putang ina ka. Tapos ito, nagpo-flow pa, malas smugglers. Tangina, kahit nabalik ta rin. Smugglers kasi pangalawang stage, mauhulog ka rin, kayo rin. Round 2 game! Ikaw pala si Vincent Rain. Because now you see this Vincent Rain drops, di ko lang basta paaambunan to. At kaya lang naman nasabihang malalalim tumira mga taga-tundo kasi binabahayang lugar nyo. Kasi di ba, champion ka ng Broadway, tapos kami champion ng Dahada. In fairness naman. O, usapang champion daw, bis, di ka muna kasali. Alam mo naman hanggang semis ka lang. Kasi di ba tinalo ka ni Pilos? Utang yun. Ang dami palang ni Vicente. Na-expose siya dito, tinitira siya yung mga failure niya. Paano siya na... Maganda naman tandem na just kailangan bumawi si Vicente talaga sa mga laban niya, individual. Kasi masisilipan siya ngayon, ginagamit sa kanya. Gago talaga to si Atoms. Nahanapan talaga siya ng angle. Broadway, tapos kami champion ng Dahada. In fairness naman. O, usapang champion daw, bis, di ka muna kasali. Alam mo naman hanggang semis ka lang. Wow! Kasi di ba tinalo ka ni Pilos? Kasi mga pinakita mo doon sobrang basic lang. Imbis kasi mag-focus sa pagsusulat, mas inuna pang pumorma at gumengging yan. Panay pambata, mga talata, anong klaseng teknik yan. Kaya tuloy na nakawan ka ng panalo ni Tensionan. Wow! Kailangan mag-ayos ni Vicente. Kailangan niya talaga, Vicente, kung narinig mo, kailangan mong ayusin kasi putang na, gagamitin na naman sa iyo yung mga ganyan-ganyan. Buti maganda performance mo rito kay Diyos. Dapat putang nahanapan siya ng butas. Ang hirap yun kasi talaga pag natatalo. Kailangan talaga umpisa pa lang ng laban mo, paghahandaan mo talaga. Ay, nasilipan si Vicente. Nakaka-disappoint din yun talaga. Kasi nakita mo dito, ang ganda ng performance niya, tapos may sasabing kagaguhan si Atoms and si It Signos, diba? Di na, yun. Natanggal yung credibility ni Vicente sa akin. Okay na si Vicente sa akin eh. Sabi ko, pwede naman palang ikampi si Vicente kay Diyos. Magaling pala si Vicente. Tapos biglang aasarin lang ni Atoms and Signos. Gago talaga to si Atoms and Signos. Ka ng panalo ni Tensionan. O, ikaw po kinang ina mo ka, pikon na ako sa'yo. Pikon na ako sa'yo. Kasi pangalan pa lang ng venue, Makati Central. Square. Pati 2x2 tour na. Square. Ano ba ito po, Sari? Set up? Pero di kami dito basta-basta ma-upset. Pagkat anong panama nitong square sa top team namin na well-rounded? Kasi pwede kang maging si SpongeBob. Roblox. Johnny Bravo. Dahil sa mukha niyang square. Guys, tingnan nyo, in real life, ganito pala itsura ng cartoon character. Grabe ka na, Box! Ang cube-cube mo naman! Kasi square pala yung face mo, tapos umaasta kang Kristo, gago di ka bagay maging Diyos, dapat pangalan mo ay Gizmo! Yeah. Si Diyos sa dos, por dos namatay. Kasi kumakampi ka ulit sa yung tinalo na di man lang pumupuntos, pues mauulit lang lahat yung pagpapahirap sa'yo ng Romano. Kasi pasan mo ulit tong 2x2.
Kulit talaga ni boss. Isipin nyo sa pagpili pa lang ng tandem nyo, pre, match. Kaya nga. Isipin mo pag pinagsama yung square tsaka maitim, isa pa rin kalalabasan nun eh. Ano mo ano? Blacks. Ang inang yan. Oh, kasi, Ikaw na ba yung Diyos? Bakit may kasama kang tanga? Tanga! Guys, tingnan nyo, ang kulit ng Diyos, oh, may anino rin pala. Anong yan? Kahit kakulay mo yung maitim na buon, di kita sasantuhin. Tipong tatadtarin ka pa rin ng mga punches para sa akin, madali lang tong black nasa rin. Kasi ikaw si Mr. Chocolate. Mr. Policeman! So anong tawag sa tandem nyo, ha? Cookies and cream? Abay, ang sweet nyo naman! O, kung di nyo gets humor namin, bis! Quit ka na lang kasi pag lumalaban... Pag lumalaban to si Red Boy, bukod sa laging red eye, tagaktak lagi ang pawis. Batak ka na daw sa battle, ah. Grabe ka na, bis! Kasi di ba nagbebenta ka ng gulay? Bars, putang na. Bis, Vicente, gabi cannabis. Cannabinoid. Wow, putang na yan. Ang husay putang na ni Signos. Cannabis. Ay, tangin na yan. Nakaka-disappoint. Gusto ko na nga si Diyos at saka Vicente. Puta, ano Guys, kung kayo nasa upuan ko, maaano rin kayo talaga. Kasi may mga tao talaga na pag napanood mo, nagagalingan ka kasi napanood mo na eh. Tapos itatapat sila sa mga tao na unknown. So parang, oh, wala na to. Talo to kasi mga unknown to eh. Diba? Kasi napanood mo na mag-perform si Diyos. Ngayon, napanood mo naman si Vicente, parang okay naman pala. Hindi naman pumipili si Diyos ng sigurado na hindi maayos na kakampi, diba? Nakita mo habang tumatagal, okay pala si Vicente, yung second round niya, puta halimaw. Puta ka lang, gagaling magaganan-ganan. Mas makikita ko, masisira na naman sa kaya. Sumasama yung loob ko, guys, puta kaya na yan. Kasi bilang isang reactionist, nakita ko na eh. Nakita ko sila, di ba? May credentials na sila sa isip ko. Magaling, may potential si Diyos, may potential din si Vicente. Tapos masisira na naman sa ay guys, ang hirap ng ganyan. Kahit ako na di-disappoint ako sa sarili ko kasi napapahiya ako eh. 'Di ba? Kasi sa puso ko, sa isip ko, yung kung tataya ako, panalo na si Diyos at saka si Vicente. Sa tingin ko parang mismatch to kasi napanood ko na lumaban si Diyos, si Vicente. Tapos mukhang anonymous, mukhang ignorante si Atoms at si Signos. Ngayon nag-rap na sila, putang na overpower nila si Diyos at Vicente. Incredible guys na makuha ni Atoms at ni Signos yung pabor ko. Napakalaking bagay nun guys. Ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun. Islap yun, malaking sampal sa akin yun guys. Shit man. Ano ba nangyayari? Tangina yan. The world is vast man. Tangina yan. Sabi nga sa One Piece, masyado daw malawak ang dagat. Sabi ni Saul. 'Di ba sabi niya kay sino ba 'yun yung si Robin, yung bata pa siya. Sabi niya malawak ang dagat, may makikilala ka pa talaga. Ayan, malawak talaga ang dagat, may makikita ka pa, mas magaling talaga eh. Magugulat ka talaga eh. Guys eh. Tangina yan. Cannabinoid. Tangina yan. Square. Tangina. Isipin niyo kung gaano kadaming angle 'yon. Cannabis square. Atoms at Signos. Tangina, maghanda-handa kayo, flip top, magaling tong dalawang to. Tangina, hayop gumawa ng angulo. I'm very impressed. Tangina. Batak ka na daw sa battle, ah. Grabe cannabis. Cannabis. Kasi di ba nagbebenta ka ng gulay? Di ba? Nagawa ng Diyos? At siya yung source mo, di ba? Wow. Gulay! Pues sa kangkungan pupulutin tong si Diyos mo, hika! Kasi Repin Tundo! Kaya pala panay geng-geng at gun bars, puro lang kaululan. Gun bars ka ng gun bars, pero yung sarili mong girlfriend, hindi mo pa rin maputukan. Wow. Pati mo gayahin si Vicente. Wow, putang ina niya, nabaril si Diyos. Putang ina. Sarili mong girlfriend mo, di mo maputukan. Di mo pa rin maputukan! Pati mo gayahin si Vicente. 2 na anak.
Unting ripak lang sa kwarto, kwarta na, literal. Bilip din kami sa'yo, Bis, no? Kapag sasabay mo magtrabaho ng marangal at saka illegal. Kasi di ba dinis mo yung sigaw ng tundo? Porket sa Cavite ka na nanunuluyan? Pwes, mag-ingat ka daw kasi baka patahimikin ka ng sigaw ng tundo! At yun ang bulong-bulungan. Kasi sa pamimisikal ang nagiging technical. Pero kahit na imbis na foul, palaging counted. Pwes ngayon mo subukan mamunggu, Vince, nang iyang ulo mo maging sprouted. Ngayong pinatrabaho tong masamang damo, kaya sa big stage matatagpas. At tinanggap namin to ng pakyawan, kaya naging straight lahat ng punch. Kaya Team BJ malalaglag kahit sa replay. Wala yung chance. Bale, kinulang yung mga binigay na galing sahod, kaya tong CA mag-a-advance. Wow! Putang ina! Mga tukoy na rin ang Ganda ng ginawa ni Atoms at Cygnus. Puta. Ay, siguro pwede kong ibigay yung second round kay Atoms and Cygnus base sa punchline nila na Haymaker na yun. Pero hindi ko pwedeng itanggi na merong skills at performance si Joss at Vicente na nag-outshine doon sa first round nila. Kumbaga, gusto kong sabihin, mas energetic, mas electrifying yung ginawa ni Joss at Vicente sa second round. Pero yung punchlines ni Atom at Cygnus, pati yung ano nila doon, yung creativity nila, hindi mo pwedeng itanggi talaga, guys, eh. Diyan, yung sa idea na yan, kung ako bibigyan ng pagkakataon, ibibigay ko kay Atoms at Cygnus. Pero may mga tao na nai-impress sa ginawa ni Vicente at Joss. Especially yung ginawa ni Vicente talaga. Doon sa second round, very electrifying yun, guys. Puntang ina. Hindi ko alam pa paano yun i-judge ng mga tao. Pero kung ako titingin, second round, nakuha na ni Atom at Cygnus. Landslide yun sa akin, guys. Pero ngayon, kasi parang gusto palagi ng tao, wag akong maging bias sa idea ng pagpili. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, sineseparate ko yung idea o kung paano ako pumili ng pwede kong ipanalo. At yung idea ko na parang isa akong tao na ibang tao. Parang ako kasi to bilang isang ako, pag tumingin ako ng mga punchline talaga na talaga mag-highlights at defining moment para sa round na yun, kay Atoms and Cygnus ako. Pero ngayon, kailangan ko rin isipin at ilagay yung sarili ko sa paan ng mga tao na tumitingin din. Diba? Kasi ang daming personalidad sa mundong to eh. At yung mga katulad ko mag-isip, iilan lang kami. So ngayon, yung mga tao na katulad ko, especially mga rapper din o yung mga rap enthusiasts, mga hip-hop enthusiasts, o ngayon may mga tao din na parang iba sila tumingin, di ba? Magugustuhan nila yung energy at sa tingin nila mas quality yung ginawa ni Joss at Vicente. Minsan yung quality, parang pwede rin i-outshine yung punchline kasi parang mas marami silang sinabi. O kaya naman, creative din sila, kaya lang, wala lang masyadong defining moment o sabog, pero napakaganda ng performance at skill-wise at flow nila doon eh. Pwede rin ibigay yung puntos doon kasi very para sa kanila fascinating yun eh. 'Di ba? Pero yung fascinating na yon na part na yon kung walang punchline, hindi rin siya kumpleto, 'di ba? Kasi anin mo yung tinapay mo kung wala kang palaman, 'di ba? May tinapay ka, wala ka lang palaman. Pero may kape ka, parang nag-compensate ka na, sinasawsaw mo na lang. Pero yung ginawa ni Atom at Cygnus, meron talaga silang tinapay, may palaman, may mayroong talagang sabog doon talaga. So sa akin landslide na to, Atom Cygnus. Pero kung sa perspektiba ng ibang mga tao, pwede kong ibigay yung second round kay Joss at Vicente. Tignan natin yung third round nila. Husay. Nagbebenta raw ako ng dahon. Ang ina mo, saan yung galing? Ikaw nga nung galing kami Bicol, pinakain mo kami ng laing. Dahon ba yung laing po ng ina mo? Wala kang masupay. Teka lang! Galit ako! Higil ako! Ako muna! Bago puso mo! Yung mga anggel nyo, pukiningina, sobrang typical. O sige, sabihin natin, nagtitinda ako, no? Siyempre, para umasenso. Sama ako ng illegal. Tama nga, sahod nyo sa inyo, 370. Pumasok siya. Ang kulit din. Malaman-laman niya yung 370, 210. Pata mo na. Hoy, ikaw, tangina mo, tinitira mo ba yung girlfriend ko? Ganyan yung boka mo? Gusto mo, kantutin ko yung energetic na lola mo? Pukin ang ina mo? Ha? Alam mo kung bakit energetic lola mo? Bakit? Pukin lang, vegetarian yun eh, puro gulay sa inyo. Tapos, ito na. Tinalo daw ako ni Romano. Yan. Sige, iribat mo ng, sabihin mo yan na maigi. Ikaw, ganito kayo judge, oh. Binoto ko, Joss Romano. Tapos na. Putang ina mo, Liki!
Kinangina, bastos-bastusan na nga yung nangyayari doon, tol eh. Huwag mo nang dagdagan yung galit ko. Baka mamaya, dagdagan ko pa yung pagkapangit mo, kingina mo. Pasalamat ka, di ko sinulatan yung nanay mo, yung papa mo, utang ina ka, game. Round 3 game! Nag-chat si Arik bago battle ko kay Romano. Kung kaya pa daw ba ng prep time kung tila sa lahat. 14 days bago event G, dati ko lamang tong hinahangad. PSP Flip Top, 2 liga. Yan ay balikan kong kinakagat. Hindi naman ako tuligsa sa tuligs, lalo kung mga tulig lang din hinaharap. Hoy harap, kasi di ba minamind games nyo kami sa Facebook? Mga nagiinom pa brother. Nagla-live habang nagsashot. Kami ni Lilito Pat Hassel. Pinapakitang tapos na sila, pero kayo'y mabibigo din after kung kala nyo na subukan nyo na lahat ng alak, iba aming espiritu sa battle. Kaya wala tong pahinga. Para sa araw na ang tagumpay maabot. Habang ako lang sa kakaisip kayo sa alak na lagok. Yung hinahanap nyong resulta, nasa amin ang sagot. Habang nagbibilang kayo ng tupa, kami nasa proseso ng maging ganap na goat. Sa malamig na silid, naging sandata ko apoy na Putang naririnig ko naman si G-Clown kay Vicente. Putang yan. Try natin. Nagot! Sa malamig na silid, naging sandata ko apoy sa dibdib. Feeling nyo kayo the best? Ako the best man digdi. I'm spitting fire, got bars that can break. Kayo yung fish out of water, kami yung out of this league. Walang shortcut sa tagumpay. Yay aking natutunan. Kasi sa pinuhunan kong pangarap, dugot pawis inalay ko. Kahit di talaga ako sigurado nung kung may patutunguhan. Kasi para to lahat sa anak ko. Kaya sarili tinulungan. Ang sarap lang matikman ang tamis at ang pahit na bunga ng pangarap kong puhunan. Tapos ikaw magjo-joke ka lang about sa mga batang nire-rape? Dapat dito binabalandra. Tandaan mo, hanggang jokes ka lang, Cygnus, si Atoms ginagawa niya. Balitang hip-hop muna tayo, mga login! Allegedly, kumalat sa Motus na hinipuan mo sa bus si Platito. Freestyler kuno, pero ni isang beses hindi yun naribat ni Iho. Bakit kaya? Baka pakitaan siya ng warrant lalo yung tao may resibo. Oo, may mga witness, boy. Subukan mong dumepensa sa argument. Sinabi na nga may resibo kaya alam mong yung linya accurate. Punch per punch, bar per bar. Kahit kumounter ka, Toms, no debate. Kahit magtawag ka ng cashier, no turning back, Toms, no rebate. Ano ba tong mga nakukuha mong taga Bicol, boss? Ba't gento? Kung yung isang tandem, hookups yung ninakaw, eto, tiyempo! Nerdo! Tangina mo, ilang beses ang binanat sa'yo, patay bata ka, wag kang bobo G. Walang consent, ironic lang na may atom sa autonomy. Kasi hindi porkit hindi nakikita ang atoms sa galawang palihim na sanay. Tandaan mo, ang pangihipo, atoms, hindi yan maliit na bagay. Abay, sobrang personal na ng usaping binabato. Hindi pa sila nakaka-move on. Kahit magpaliwanag ka man lang sana, tol, magribat ka bilang Rustom. Magribat ka, putang ina mo, bigyan mo 30 seconds straight. Wow. Ikaw, Bis. Ang gandang angle yan mula kay Diyos at Vicente tungkol kay Atoms. Kasi allegedly lang naman. Pero, kung hindi nakapag-ribat si Atoms, parang para sa kanya hindi yun big deal, parang kakagawa lang. Pero pag may credentials o merong resibo daw, ibig sabihin, malaking bagay. So, malaking bagay din yun. Pero, ang laking dungis yun para kay Atoms kasi nasilipan ni Vicente at ni Diyos yung bagay na yun. Sinabihan ka ng ihibo, magre-rebat ka? Ba't ako? Ikaw, boss. Ikaw, boss. O, diba? Kami magre-rebat. Ito, round 2 sa kanya ni Supremo. Hinawakan mo yung puki ni Platito. Ay. Hinipuan mo sa bus. Ay. Wala ka nang mukhang iyaharap sa inyo. Ay. Alam nyo ribat niya? Ano? Boring, round 2 game. Nox! Nox? Nonchalant? Kita nyo kanina, pag nagre-rebat, naka-wordplay pa. Tapos pag rape na yung angle, tangina boring na. Bonjing ka! Isipin mo, binayaran kami ni Boss Arik para saluhin yung mga wordplay niyong pilit. Habang ikaw binayaran para ma-expose na nangihipo na BX. Article 336 of Revised Penal Code. Acts of lasciviousness refers to the offense of illegally touching another person's private parts with the intent of sexual gratification. Anong sasabihin mo?
Sabi kasi sa Miranda rights, may karapatan akong manahimik. Libel na yung kaso, mag-rebut ka as counter affidavit! O baka kaya ka tahimik kasi ginawa mo talaga. Ganyan yung mga typical parts. O baka nga positive nga to sa kaso at si Atom sa'y guilty as charged! Asan na yun? Ikaw, puginingin mo, hindi ka rin umihimik. Pagsabihan mo, puging gusto mo rin. Atom's guilty of charge. Magandang ano rin yun na punchline kasi na-charge yung Atom pag may electricity. Parang ganun yung gusto nyo sabihin siguro. Tuloy natin. Bakit po ikaw yung alalay tapos siya yung king boss? Senyales pa yatang may basbas ni Cygnus ang iyong pagiging symptoms. Kasi nung pinapractice niya sa'yo yung round niya about rape, tinatamaan ka. Feeling mo distract niya yun sa'yo. Kala ko PSP lang nangungonsinti ng rapist. Diyos, flip top pa rin ba to? O bakit? Kung sasabihin mo nag-aakusa lang ako, wag mo akong i-judge, pre. Ikaw nga sinabihan mo si Kilang ng bababae kahit nandun yung asawa para sa wordplay mong Kilang de. Ikaw nagjo-joke about sa mga batang nire-rape. You all weak as hell. Ako wala ng wordplay pa. You should be locked in jail. Yung vacancy pala ra. Ulul, wag mong isisi sa iba. Magandang bagay din yun. Sayang na pwede pang palitan yung punchline na lock in jail eh. Pwede pang maisipan yun eh. Kaya hindi lang sumabog, sayang. Tsaka napansin ko yung angle na yan, ginamit nila nung second round. So, naging redundant lang. Kaya lang, pero mas maganda lang as konkreto lang yung paglatag nila ng informasyon na to. So, sa tingin ko, convincing ba din? Kasi kung hindi totoo lahat ng akusasyon sa Motus, ba't isang taon ka nagpahinga? Parang gagawang puta, uy. De, tol. Yan, hindi totoo. Asa si Platito, tol? Ito no, Platito. De, tol, huwag mo nang utusang pumanik. Bakit? Baka lapitan lang ni Atom sa tipuan niya ulit, Please, consentidor! The damage has been done, di mo na pwede. The damage has been done, ngayon mo test pabulaanan. Dinumihan mo na yung buhay ni Platito. Ginawa niya na yun na wala tuloy si Vicente. Si Diyos talaga, bida-bida. Di ba si Diyos? Ayaw mo na nagarap si Vicente yun na wala tuloy siya. Nakaka-apekto yun guys, nakaka-apekto yun sa performance eh. Sayang yun. Nahugasan. Itong inakalang di makabasag pinggan, nakasugat ng damdamin na tisukat. Deto, huwag mo nang utusang pumanik. Bakit? Baka lapitan lang ni Atom sa tipuan niya ulit, Please, consentidor! The damage has been done, di mo na pwede. The damage has been done, ngayon mo test pabulaanan. Dinumihan mo na yung buhay ni Platito, di mo na pwede nahugasan. Itong inakalang di makabasag pinggan, nakasugat ng damdamin, na tisukat akalain. Halos agawin mo yung Platito ng iba sa kagustuhan mong magamit. Pero dahil last battle nyo na to, alam kong mangkok, konsensya ka, sikiribat mo ng malalim. Ironic na Platito, dahilan, ba't di ka na makakakain? Wow. Amen! Ngayon kung tumagos na... Maganda rin yun na kasi gumamit sila ng kusina bars. Yung mga reference na galing sa kusina, Platito, mangkok, mga ganito. Ay, nako. Diyos, masyadong bigyan mo na pagkakataon si Vicente, Diyos. Na okay naman si Vicente gumawa ng linya. Okay na nga sa akin si Vicente. Magaling pala si Vicente. Inaagawan pa rin ni Diyos. Kalma ka, Diyos. Kalma, promise. Maganda yung punchline na ginawa mo doon sa tungkol sa allegedly. But, kailangan din talaga makita na hindi sa third round ako nagsasapawan na kayo eh. Tuloy natin. Mantong 10 days prep, wag na masyado na magulat. Pinapaalala lang namin na mas delikado tong Godzilla ko, lalo pag nasa gubat. Ang ganda ng rounds nila sa third round. Yan. Pang talaga yun, pang finals yung ginawa ni Vicente at Diyos. I'm sorry Diyos at saka Vicente kung may nasasabi man akong baka hindi nyo matripan. Pero kasi, wala akong intensyon na saktan yung damdamin kayo o critics kayo. Kasi nakikita ko sa na overhype kayo. Kaya nyo talagang i-relax lang din talaga. Kasi nakikita yung mga maliliit na detalye sa video. Sayang. Pero sa akin kasi nakuha na naman ni Atoms at Cygnus yung first and second round. Pero kung sa idea ng pagpunta ko dun sa sapatos ng ibang tao, pwede makuha ni Diyos at Vicente yung second round. So sa third round, tignan natin yung deciding factor. Sa akin personally, panalo na si Atoms at Cygnus. Pero titignan natin yung deciding factor para sa iba, yung para sa third round.
Tangina, ginamit pa si Platito. Awit, para lang mambaon. Panay Platito lang yung topic, umikot sila ron. Tingnan nyo. O, di ba? Panay panghihipo lang yung alam dito sa flip top, yung angle, pangalawang beses na yan. Hindi to badang. Magpupulis ka pa naman din. Yung ebidensya, pag walang marason, alam mo, just in case, di mo alam. Tangina mo, nanghipo daw si Atoms. Grabe naman. Nanghipo daw si Atoms. Ano naman? Nanghipo rin kayo. Inggit yata itong mga pukin ng inang to eh. Platito. Round 3 game? Game! Vicente! Diyos! Mukhang mapapasubo kami sa laban! Teka, Vicente? Diyos! Team BJ! Tang-inang tandem yan, pantsupaan! Kaya, Chuchupa na yan! Chuchupa na yan! Chuchupa na yan! Chuchupa na yan! Yan ang kanilang tangan-tangan, pambading na tambalan. Ngayon naniniwala na ako na paggaling tundo, magaling sa saksakan. Oy, at sa mga sponsor pa lang daw, lugi na kami. Pwes di makakaporma tong idol nyo na matitikas. Ang malas nyo lang sa pagkatsuot namin ngayon ang lahat ng kolaborasyon ng sikat na clothing line sa buong Pilipinas. Gaya ng High Miles Clothing, Real jokes. Hype beat, tanga. Hype beat. Black Manila. Diba ganyan magano ng mga sponsor na hindi nyo nababanggit? Tangina nyo, ganyan lang mag-market. Kahit medyo low budget. Pinagsama lahat sa iisang damit at ito yung branding. Baka ma-regular ka dyan. No cap. Lagay nyo sa ulo nyo, Vicente at Diyos, ngayong tour na. Walang tsansa mahina. At kaming dalawang 2x2 na magkakampyon na mabibigyan ng crown sa Manila. Kasi namimisikal daw to sa kada laban. Paano kung pagiging hardcore ng inyong idol, patayin ko hulo gamit? Ngayong hindi duwag tol iyong karambol, banggain mong todo galit. Tanggalin ng buo eyelid, saksakin ng bolot karit. Di na masasalba ng Bible iyong disciple pagkat kill ng automatic. Kaya, tangina mo! Pare, wag. Hindi kaya ng camera, hindi kaya ng memory. Kasi itong dalawang daw to, namimisikal. Itong dalawang to, mapanakit. Pwes ngayon nyo ko, kwelyuhan ngayong wala akong damit! Ingat ka daw, mga bloods yan. Baka hindi tayo makauwi ng probinsya, Pads. Tangina! Square ka na, bloods ka pa? Ano ka? Betamax? Wala kami Square na blast ka. Ano ka ba, Betamax? Putahin na nabarin si Diyos. Putahin na yan. Sapul si Diyos. Betamax yung binibili sa barbecuean. yung dugo na ano. Ay, putahin na. Ito na yung Cygnus. Tas mo na yung Cygnus, ha? Putahin na yung Cygnus. Ay, magkakasakit tayo kay Cygnus. Gago talaga. Lahat sa mga tags, sadyang mahina. Ingat ka daw, mga bloods yan. Baka hindi tayo makauwi ng probinsya, Pads. Tangina! Square ka na, bloods ka pa? Ano ka? Betamax? Wala kami paki sa mga bloods o mga tags. Sadyang mahina ka pa, Diyos! At kaya ako siya tinawag na Pads para tong mga bloods hindi makatagos! Kasi real Diyos! Wow! Putang ina, bars! Tang inang yan. Wow! Puta, wala nakagets! Putang ina. Nausukan tayo ni Atoms. Gago. Puta, nausukan tayo ni Atoms, guys. Kaya tinawag ko siyang Pads para itong mga bloods hindi makatagos. Putang inang niyang period. Usapang period. Putang ina niya. Menstruation. Wasak si Diyos at Vicente. Putang ina yan. Na-disappoint na naman ako. Ay.
Nakakainis na nakuha nila yung kakasama ng loob. Tang-ina yan. Basag na naman si Diyos. Tsaka si Vicente. Walang nakakuha nun, putang inang yan. Tags o mga tags! Sadyang mahina ka pa, Diyos! At kaya ako siya tinawag na pads para tong mga bloods hindi makatagos! Kasi real jokes! Tang ina, hindi nakagets ng anong mga tao. Pads, putang ina yan. Wow! Basag, tang ina yan. First and third round nakuha ni Atoms at Signos. Too much. Sinagasaan sila. Ako makapaniwala. Malakas talaga si Diyos at Vicente, pero na-outshine lang talaga sila ni Atoms at Signos. Ang galing humanap ng angle at punchline. Tangina. Ay, na-disappoint ako. Idol ko to si Diyos at saka si Vicente na ngayon eh. Kaya lang, pinipilit ko silang bigyan ng credential sa isip ko kasi mas nauna ko silang napanood eh. Sa mga loob ko, guys. Pero ganun talaga, guys eh. Battle is battle. Nag-e-enjoy lang naman tayo. Pero syempre, kahit nag-e-enjoy tayo, hindi natin maakila na meron talagang, ano talaga. Hindi naman sa favoritism, pero meron kang pinapaboran din kahit pa paano. Pero yung pinapaboran mo talaga minsan, wala eh. Na-outclass sila ni Atoms at Signos. Textbook punchlines yung ginagawa nila. Very precise. Yung precision nila doon sa idea na yun. Ibang klase. Tuloy natin. Kasi real jokes! Pagkatapos kong magpakita ng hubad na katotohanan, lahat ng tao magulat-gulat pa nga. Kaya ngayon pa lang, idol sinyo. Magbuhat-buhat ka na! Kasi halata yung mga linya niyong pilit, ginugel. Para sulat lang ni Luning Pinasmith, kitukin. Gamit ang balang mas malupit pa kay Crip, Litover, Acapella o may bit kanyo ni Bis, game over. Kasi di ba nakilala ka dahil sa pistol? At lagi ka nakabuntot kay M-Side. Aminin nyo yan. Kayo lang yung kilala naming galing sa Islam. Pero mga Christian, ang pinaglilingkuran. Ala! Kaya pala bis sila. Christian ala. Tang-ina yan. Religion verse na naman. Tang-ina. Yan! Kayo lang yung kilala naming galing sa Islam. Pero mga galing sa Islam. Galing sa slum, galing sa mga depressed area, depressed community, Islam. Galing sa mga squatters area, Islam ang tawag dun eh. Diba? Payatas, mga ganun. Kasi doon yung galing sa Baseco. Kasi pumupunta ako ng Baseco, guys. Kailangan kong tanggalin yung relo ko dati. Nung college pa ako, nagtuturo ako doon eh. Tuturo ako ng rap, nagtuturo kami ng comics doon sa mga bata sa Baseco, nagpapakain kami. Hindi kami pwede pumunta doon na maganda yung sapatos at damit namin, no, hold upin kami. Kasi masyado na rin ano doon, guys eh. Hindi, lawless din talaga. Sa ibang parte lang naman talaga. Parang sa amin sa Nabotas. Kasi malapit din kami sa Tangos kasi kami. Marami akong tinirahan, guys. Mga lugar na tinitirahan namin, hindi talaga ganun kaayos. I'm not really proud. I'm proud kasi may family kami nagsosurvive. Pero ang laking bagay nun, galing kayo sa slum. Pero sumasamba kayo sa Christian. Allah. Diba? Ang laking bagay nun, putang ina, punchline na naman. Ay. Tang ina. Etong laban na to ang magbibigay ng level up kay Diyos at Vicente. I'm pretty sure sa next na paglapag ni Diyos at saka ni Vicente, mas halimaw pa sila. Kasi nakita nila yung difference ng punchline nila sa punchline na ginawa ni Atoms at Signos. Durog talaga sila. Ang bagay. Kay M-Side, aminin nyo yan. Kayo lang yung kilala naming galing sa Islam. Pero mga Christian, ang pinaglilingkuran. Ala! Kaya pala bis, sila sabi sa kada laban. Talaga palang buwang to. So isa ka rin pala sa mga gorilyang tinuruan ni Katana gumanto.
Ngayong sa 8, panatapat, talagang to matutuluyan. Pinakita ko lang kung paano bumalasan ng pares parang nag-uunggoy-ungguyan. Yari ang boss! Hindi lang patay mapupulbos. Sabi pagtotoo! Di sila makakapuntos. Kami ng tutubos! Ng buhay nila sa 2x2 Gamit ang Holocaust. Ito na ang pagkamatay ng Diyos. Pagpagat pa nga lang palang Diyos, mahina na kahulugan. Mapapanganga pati si boss kasi nga na kahulo yan. Pagkat pa nga magkampiyon, ngayon na matutuldugan. Pagkat pa nga lawan na stage, di nyo na matutungtungan. Kaya galingan nyo nego, G! Famoso! Pagkat kayo lang yung may palag-palag sa amin na tandem. Kaya pagkatapos mapasugo sa amin itong Team BJ, Team NP na agad, no problem. Ha! Yo, Bloods, parang kami! Wala. Wow. Shit. Ano yan? Ganda pa ng ending ni Atoms at Cygnus. Kaya natapat sa A. Apes. Pero ginamit niya yung A. Tapos Toms. Diba? Kaya itong ape natapat sa Atoms. Sa Toms. Parang ganun. Ay. Pakahusay. I mean, I still like Joss. Kasi napanood ko na siya. Siya yung una ko napanood eh. At saka si Vicente. But this time around, nasuppress sila ni Atoms and Cygnus. Big props kay Atoms at Cygnus. I love Joss and Vicente. Pero sa tingin ko na outclass sila ni Atoms at Cygnus. At big props doon. Kasi nung first time ko silang mapanood, halimaw na talaga sila talaga ngayon. I can't wait na mapanood pa yung ibang laban nila. Galing. Putang, 6 days ago pa lang ito, Big props. Congratulations kay Atoms and Cygnus. Para sa akin, all 3 rounds nakuha ni Atom at Cygnus. Pero sa second round, nanalo naman sa ibang perspektiba, siguro panalo si Joss at Vicente sa second round. Pero yung third round, pinaka-defining moment, durog talaga si Joss at saka si Vicente. Hindi ko alam kung ano pang angle pwede nilang ibigay para mapanalo si Joss at Vicente sa third round, pero imposible na yun. Maganda yung yung personals na ginawa ni Joss at Vicente sa third round, but it's not enough, guys. Minsan, okay yung personals, pero pag walang defining na punchlines, wala din eh. Kasi yung punchline talaga ni Atom at Cygnus, kahit hindi personal, ang lakas talaga. Very creative. So sa tingin ko, panalo rito, Atom Cygnus. I'm very, happy na napanood ko tong laban na to. Yo, Bloods, parang kami! Wala. Dahil na dapat yan! Para sa laban yun! Second side, 13. Cygnus at Atoms at Vicente versus Vicente at Joss. Mag-iayos pang beses para sa kanilang 4. I love Joss Vicente. Joss Vicente, may potential kayo meron. Ang ganda ng chemistry nyo, guys. Iwasan nyo lang din talagang, pag na-hype kayo, parang nag-aagawan na kayo. Parang, yun lang talaga. Promise. Pero merong mas maganda yung charisma nyo dalawa. Mas magaling, mas intense. Kaya lang, siguro na outlast lang kayo sa punchline ni Atoms at Cygnus. Mas maganda lang yung baon nila. Other than that, magaling pa rin kayong pareho. Kasi napakinggan ko na si Joss eh. At sa tingin ko, nabigyan ng justice ni Vicente yung paglapag niya dyan. Kasi parang ang hirap kasi hanapan si Joss ng teammate din talaga eh, after nung laban nila sa PSP. Pero sa tingin ko, okay pala si Vicente para kay Joss. So sa tingin ko, maganda yung tandem nila talaga. Mas perfectong tandem ni Joss at saka ni Vicente. Kaya yung BJ nga talaga, dapat JB, hindi BJ. Pero Atoms and Cygnus, congrats. I'm pretty sure panalo sila dyan. Sobrang solid ng laban na yun. Ang boto ng Murado. Naging 7 bigla yung judges natin. Kanina 5 lang, pero naging 7 ngayon. Ang boto ng Murado, 4-3. Magigay. Para kay Cygnus at Atoms. Sobrang dikit. Maraming salamat sa Sonic Clothing.
flip top, Motus battle gila Diyos at Descender. Tanga na, sobrang solid na battle na yan. Saka binabati ko pala yung mga trabaho sa Dahagda pala at syempre Dexter Dominguez, Emmanuel in this show, Carlo Princesa, Cristina Maris Kaaway, Iyon sa Noah Norong, Tropang Biahilo, Fortune, Asyong Escobar at Jane Erlyn Reoso. Maraming salamat. At para sa mga magtatanong, no, dapat 5 lang talaga yung hurado pero naging 6, tapos yung sa 6, kumbaga may boto naman na talaga. Tapos nung dumagdag yung pampito, naging 4-3. So hindi siya kasing dikit ng akala nyo. Pero Yo, Vicente, shoutout ko lang, Biscayne Work, Swag Fit ni Diyos, Christina Kaaway, Black Manila, Egocentric, Unhinged, Crown Manila, Ulap, Major Kelvin Galang, mga taga Sandico, Triple J, Drop of Paint, 4Ace, Gadgets, mga tropang grab, Tata Carbon, Doc Motos, Battle League, Mudshot, Dahagda, Unhinged, Crown, Ulap, Vicente Diyos, out. Yo, shoutout sa 9NG, 2 Bats, All Goods, Egocentric, syempre, Ulap, tsaka Crown Manila. at syempre para sa akin, panalo tayo lahat para sa ganung klase mga battle. Shoutout ulit sa kanilang 4. Flip top mag-inay ulit para sa laban nila. Salamat dun sa laban na yun. Ang ganda din talaga nun. Shoutout kay Arik. Shoutout kay Signos at saka kay Atoms. Shoutout din kay Joseph Vicente. Good job guys. Napakaganda nun. Nag-enjoy talaga ako guys. Ako, I'm just gonna be honest, I'm expressing myself lang talaga. At wala akong galit sa ibang tao. Wala akong nag-enjoy talaga ako. Tala pa man guys, kung nagustuhan nyo yung reaction na yun, mag-subscribe lang kayo, i-like nyo, mag-comment lang kayo. Sa tingin ko, ito yung battle na malakas din talaga. Galing na nyo sa lahat ng bagay na gusto mo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good po. Ingat kayo lahat dyan. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.